Yun, welcome sa part 2 ng ating weekend charting at napag-usapan nga natin sa part 1 itong mga to. Yan, yung chart natin. Puro halos mga blues. Ito naman yung mga second liners natin. So ito yung ating pag-uusapan ngayon. At again, no, if you're not yet member of our Facebook group, ito yung ating Facebook group na public. Kaya dito tayo nagpo-poll. So if you want to join us, just click the description sa ilalim ng link or i-search itong Facebook group na to. Baka yung ibang group mo nakapost dyan. At yun, makikita nyo yung ating poll. Pwede kayong mag-join dyan. Andyan din yung mga updates, mga news, summary of news, and others. No? Meron din tayo dyan mga courses at libreng access sa Discord. Ayan po. Kaya mag-join kayo sa Facebook para ito makuha nyo yung ating link papuntang Discord. At kung gusto nyo ng free ebook, ayan, may free ebook din tayo. At click nyo lang dyan, may instruction dyan. No? Mga testimonies from our students, meron din. Yun, simulan natin sa STI. STI, parang walang makukuha ang fundamentals. Walang nag-cover, so ano na lang tayo. Pure chart. Sige, pagbigyan, ibaba natin ng konti ang support. Ayan. At mukhang nag-test or nagre-range na sa ibabaw, no? Pero itong triangle na to is nabasag na. Anyway, sign yun ng distribution na pagka yung ganyang galing sa taas, accumulation, tapos markup, then distribution. We don't know kung distribution or base, pero kung range yan, support, so most likely ay nasa sign or nasa part na ng distribution. Ayun, sabi ni RSI is ni MACD. Ito. Ayun. Okay. RSI, ganun din. So, walang momentum sa ngayon. So, kung papasok ka sa second liner, third liner stocks, momentum play lang. So, hindi ito ang buy the dip, no? Laging breakout play dapat. Okay, so sa akin, watch na lang STI, no? Kung may hawak. Or kung gusto mong bumili or nakabili ka na, yan. Yung level niyan, dati mabasag yan. Pag nabasag, ito, binasag na. So, patawarin na natin. Last chance. Pag ito binasag pa, out na. Okay? So, yun lang. STI. Next is MWC. Ito, may laman to, MWC. Yun, kita agad, di ba? Kasi ito yung candidate for inclusion sa PSE. So, nakita natin, nagbigay ng dibs, bumagsak. After dividends, umakyat ulit. And, pinutas yung support, pero binalik, no? So, ganyan talaga pag ang stock ay may laman na binabalik. Pero sanay kasi ito ng mga matagal na consolidation, parang ganyan, no? Long consolidation, tapos may mga whips, so sanay yan sa ganyang range. So, tingnan natin kung matagal na range uli yan. Pero, so far, nakikita natin dito na uptrend naman siya. Yan, so hopefully is tuloy ang uptrend at huwag masyadong habaan para hindi nakakainip pag-antay. Ang tanong ay kung may upside pa ba yan, no? Check muna natin. May buyers naman, konti. RSI, bullish pa. MACD, bullish pa. May upside pa si MWC. Ang kanyang fair value is 29. Ang average is, sa average, 33. Currently, siya is nasa 31. So, yun lang. Hanggang doon lang pala ang kanyang fair value, 33 lang. So, ang liit na pala ng upside nito. Pero kung papasok to sa PSE, lampas yan sa lalampas yan sa fair value ng 33. Plus kung itutuloy niya yung mga ganyang earnings, so yan, malalakas na earnings. Annual niya is negative last year, for sure, lalakas ang earnings niya ngayon. So kung itutuloy niya yan, edi lampas yan, adjust yung fair value. Ang earnings niya, 110, target lang sa kanya is just 1%, so sobrang layo. PE is 9 times.
Pero currently siya is just 6. So, cheap pa rin. Okay. Yun lang. Ganda ng ratios. May dividends pa. Kaso, ang next niya na dividends is next year ulit. So, I think matagal-tagal na consolidation ulit yan. Parang ganito. Okay. So, yun lang. Okay na tayo, MWC. Next is AP. Anyway, ayun, kung si MWC is abanger sa PSE by August, actually maraming nakaabang, 3. Pang-4 pa to si AP. So kung maraming nakaabang, baka hindi pa si MWC kasama dun, no? Baka plus at saka RCR, kung dalawa lang naman ang aalisin. Okay, AP, pwede rin itong pumasok. Basta mag-adjust lang sila ng float. Pero mukhang walang balak. Dividends niya is 5% paka-declare, nagsimula nang bumagsak. Ganon din siya last year, 6% paka-declare, nagsimula nang bumagsak. Previous year, ganon din. Paka-declare, bumagsak, tapos gumagapang na paakyat. Ito, medyo malalim na yung bagsak niya, no? Pero tingnan natin, maganda na yung mga weeks sa ilalim at medyo may volume na din. So most likely is magtitest yan dito sa gap yan. Ititest yan at meron kang tina-target na mga 7%. Okay? Support. Yun, malayo pa sa support. Pag short term naman, short term support, basag ang short term support. Yun. Nag-touch lang. Pero dapat yan dito. Yun yung dapat eh. Okay, so undecided. Baka bumagsak pa yan hanggang dito. Diyan, sa consolidation na yan. Nag-touch naman once. Yun, no? Tapos bumalik na. So, hopefully na yung lows niya. Para balik sa uptrend, no? Yan. Wala na kasing catalyst sa ngayon to si AP. So, kung may hawak ka nito, dapat pang ano mo to? Pang long term. Hindi pang short term. Pero, ayun, no? Nasa ilalim ba ng MA200? Wala nang upside, wala nang uptrend, basag na. Wala na ring momentum. So, waiting game kung kailan naakyat. Range na lang. Range dito hanggang dito. Sa gap yan. AP, pangit ng earnings, bagsak. 3 lang yung buy. May 6% yield naman. PE niya is 9 times. Target price is 42. Kung na-hit na yung 42, lampas na nga. Okay, so yun lang. Not too bullish about this one. Pero kung type nyo, i-range trade nyo na lang muna. Okay? Next year pa ulit yan magbabayad. Okay, so next is RCR. RCR, another candidate na nag-correct. So, ayos to nag-correct. At least may chance ka, no? Ito is inclusion sa FTSE. Ayan. At dahil tapos na, so yun naman ang play natin, di ba? Sinabihan natin kayo sa Discord na accumulate bago ang FTSE. Tapos, sell sa execution. Sana hindi nyo na-entay ito. Dapat dito kayo nag-sell. Then, abangers ulit sa dip. So, ang bili natin dyan, inaantay natin ulit. Mga around 6 pesos yan. Ayan. Okay, yun ang support niya. Pero nasa ilalim siya ng support. Hopefully, bumalik dyan. Pag hindi, okay yan. Dito, mga 6 pesos, pwede yung bilhin doon. Okay, ganun talaga ang trading. Hindi dire-diretso pataas. So, dapat marunong ka magbenta. Siguro naman, gain pa rin kayo sa mga binili natin dito. Kasi nasa taas pa naman. Okay. RCR, dividends is still 6%. All buys.
3 buys. Target is 6.37 hanggang 7 pesos. So, pwede pa yan. Pagpawasok sa PSE, so pwedeng lampas sa fair value. So, okay pa. Okay pa si RCR. Buy the dip. Next is OGP. OGP gold all-time high, pero si OGP sa Philippines is going down. Okay. Si OGP is, ang earnings niya is puro red, declining. Tapos ang kanyang dividends naman is mataas. Pero kung tuloy ang pag-decline ng dividends, di tuloy din ang pag-decline ng presyo. Okay? Kaya, ito, hindi tayo ganun ka-bullish na gagayahin niya ang spot price ng gold. Kaya, lagi tayong barat dito kay OGP. No? Gusto nating bilihan is dito. Yan. 14.50. Yan, okay dyan sa mga part na yan. So, pag nag-visit dyan, pwedeng bilhin. At this level, hindi mo masabing all-time high si gold, aakit siya. Dahil ang kanya namang earnings is, pag chinek mo dito, negative. 600, maliit lang 646 million, 800 million, at biglang 200 million. Dividends niya is 2, 5, tapos 3. So, pababa. Okay? So, cash cow na lang to. Kaya, buy as low as we can. Okay? That's OGP. Next is ano pa? Class MBT. Anyway, if you want to join our Discord group ng YouTube subscriber, just click the join here sa subscribe button para maka-join kayo sa ating tambayan. Ayan. Ito, going down, no? Going down pero unti-unting binibreak yung trend line. Tingnan natin ito. I think bullish to. Parang gustong tuluyang itaas. So if you have MBT, just hold, no? Or buy in case bumaba sa mga parting dyan, mga 72 or something, no? Kasi console high na to eh. Diba? Downtrend, tapos biglang console high, tapos break yung, ayan yung trend. Tapos major resistance 75. So, ang liit naman kasi. Bibili ka sa 72. Yan, 2% lang. Masyadong steep. Pero I think, nag-consolidate for a rally. Kaya lang kung magka-cut ang BSP, baka mag-range na lang yan dyan sa 75 hanggang 67. Pero paakyat eh. Paakyat yung chart. RSI paakyat din. Chart paakyat din. So, may volume din ng buying. Di follow the chart, no? Mataas naman yung dividends niya. Ayun, all buys naman siya. 4% yield. And above estimates ang earnings. 15% upside, no? Okay din. Next payment is 2% sa August. Medyo matagal pa. So, yun lang. Kung gusto nyo, di abangan nyo sa 67. Pag nag-breakout yan dyan, medyo mahirap to bilhin sa breakout dahil bumabalik gaya nito. Paka-breakout, balik agad. Kung dito mo nabili. Kaya dapat to buy the dip to. Not buy on breakout. Okay. So, yun lang. We're done with all our stock requests. So, hopefully is may napulot kayo, and feel free to share this video sa mga friends nyo and mga GC nyo. And if you want to join our Discord, again, just click the join here, subscribe button, and join our Facebook group. Nandoon sa baba ang link para maka-join kayo sa mga poll and mga other activities. Yun lang. Thanks for watching. Kita-kits sa Wednesday live charting natin.